50 milyong pisong halaga ng tulong ipinagkaloob ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pamilyang apektado ng bagyong Pipito sa Catanduanes. Lalawigan ng Aurora isinailalim sa state of calamity. Clearing operations mas paiigtingin ng MMDA habang papalapit ang holiday season. Illegally parked vehicles, problema pa rin kaya sumisikip ang mga kalsada. Amihan season, opisyal nang nagsimula ayon sa Pag-asa. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Nasa Catanduanes ngayon ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para magpaabot ng tulong sa mga apektadong residente sa Catanduanes. Sa isinagawang situation briefing, isa sa mga prioridad ng Pangulo na maibalik ang supply ng komunikasyon sa probinsya. Sa ngayon, kasi halos wala pa ring maayos na signal ang mga network providers sa Catanduanes matapos manalasa ang bagyong Pepito. Ito ang balita ni Alan Manansala, live. Maray na hapon, Alan, ano ba ang karamihang ginagamit ng mga tao dyan pagdating sa komunikasyon? Yes, Jun, dito sa Virac, Catanduanes, merong isang smart communication na gumagana. Pero pagdating sa mga ibang providers, wala na. Halos pahirapan na ang signal. At maliban doon, Jun, sa isang network provider, ay meron silang ginagamit din na mga Starlink na nagsisilbing way naman para sa kanilang mga internet na pagsusumite ng kanilang mga reports, lalo-lalo na dito sa sitwasyon ngayon sa probinsya na kailangan makapagpadala ng agarang ulat hinggil sa estado at sitwasyon ng mga kababayan nating apektado na itong pananalasa ng bagyong Pipito. Diyon sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kanina sa Catanduanes, agad itong nagpaabot ng 50 milyong pisong halaga bilang financial assistance sa mga residenteng apektado ng bagyong Pipito. Sa kanyang talumpati, agad itong sinabi na bukod sa family food packs at financial assistance mula sa DSWD, magbibigay din sila ng mga construction materials para sa mga pamilyang nasira at kanilang mga tirahan. Nagbibigay po kami, hindi pa wala pa rito, muna susunod na po. Nagbibigay po kami ng mga tinatawag, mga building materials po, mga yero, mga tosbordos, pati martilyo, pati pako, magdadala po kami para kahit pa paano masimulan ninyo ang pagpaayos ng mga inyong mga bahay, yung mga damaged na bahay. June, pagkatapos nito, saka naman isusunod ang reconstruction ng mga government buildings na nasira dahil sa bagyo. Kabilang na ang mga ospital, government buildings para maging tuloy-tuloy ang serbisyo ng pamahalaan mula sa lokal hanggang nasyonal. Bukod dito, June, magiging isa rin sa mga prioridad ng Pangulo ang agarang pagbabalik ng network signal sa lahat ng telcos sa lungsod. Nananatiling putol kasi ang komunikasyon sa 10 bayan sa lalawigan kasama na ang internet connection na napakahalagang bagay para sa submission of reports. Bagay na nagpapahirap sa national government na malaman din ang kalagayan ng mga residente hinggil sa kanilang sitwasyon. Saka naman isusunod ng Pangulo ang supply ng kuryente. Dahil sa dami ng tinamaan, ang ginagawa natin ay yung mga linemen sa mga lugar, mga probinsya na hindi tinamaan, hinihiram muna natin sila para tumulong. Ngayon, pagkatapos na nila matignan, may inspection lahat, sabihin nila na maayos na yung sistema, pwede na ibalik ng kuryente. Pero yun na lang, yun ang hindi pa natin na ayos is the communication at saka yung power. Yung communication, may kumpiyansa ako na papalitan na dyan. Yung power, baka mas mahirap ng konti.
June, kanina dumating na rin dito sa Catanduanes ang tulong mula naman sa provincial government ng Sorsogon, kung saan karamihan sa mga ito ay mga construction materials, relief goods at the same time, at ilang mga kakailanganin ng mga apektadong residente. June, ito na yung pangalawang araw nating pananatili dito sa probinsya. At bukas, una nating bibisitahin ay ang bayan ng Panganiban, kung saan ito yung isa sa pinaka-apektadong lugar dito sa Catanduanes nang manalasa ang bagyong Pipito, June. No, Alan, paano ba ang prioritization ng sinasabi ng Pangulo na pagbibigay ng mga construction materials sa mga residenteng naapektuhang lubha diyan sa Catanduanes? June, unang gagawin ang ginagawa ng sa tulong na rin ng local government unit ng Catanduanes ay through assessment ng DSWD at ng DILG tungkol doon sa mga pamilyang nasiraan, ng maging totally damaged or maging partially damaged man yan, ay iniisa-isa nilang nililista at doon aalamin kung ano ang mga tulong na iaabot maliban doon sa mga construction materials, maging sa mga family food packs na kakailanganin nila, ay aalamin din yung mga dapat pang isupply, lalo na June, yung mga kababayan natin na wala ng hanap buhay. Nabanggit ba ni Pangulong Marcos kanina na talagang panahon na ngayon na dapat ay dagdagan talaga itong ng budget ng DICT para makapagtayo talaga sa mga tulad niyan sa mga probinsya na laging dinadaanan ng bagyo ng mga satellite internet facility or kaya yung mga portable man lang makapag-acquire ang bawat bayan dyan sa mga madalas dinadaanan ng bagyo, Alan? Yun ang nasaan nabanggit ng Pangulo kanina, yung pagpupurchase ng mga Starlink, na yun talaga yung pinaka-portable na paraan para magkaroon ng mga komunikasyon, lalo na sa mga lugar na katulad nitong dinadaanan madalas ng bagyo. Ganun pa man, John, sabi rin ng Pangulo na hindi biro yung ganitong sitwasyon, lalo na pagdating sa komunikasyon, dahil unang-una yun ang pinakakailangan para malaman ng national government kung ano na ang kalalagayan ng ating mga kababayan. Pero dangan lamang, June, hindi talaga aminado ang Pangulo na hindi agad-agad ipuprovide yung lahat ng pangangailangan at hindi lahat mabibigyan dahil nga hindi naman ganun kalaki ang pondo ng Office of the President para mailaan lahat yung pangangailangan ng mga kababayan nating apektado. Kasi nga, Alan, kung tutuusin, magkano lang naman yung isang unit nung sinasabi mong gadget na yon plus yung monthly nun. Kung talagang mapaghahandaan yung mga typhoon-stricken areas o yung madalas daanan ng bagyo, madaling mag-purchase niyan, Alan. Oo, June, tama. Kanina, napansin din natin, dumating din, nakita din natin yung truck ng DICT na nagbibigay ng libreng internet connection. Kaya lang sa sobrang dami, June, hindi rin kinakaya ng provider para mabigyan ng supply ng internet lahat ng mga kumukonekta. Kaya June, kung base na rin sa obserbasyon natin, talagang pahirapan din yung komunikasyon dito at sa katulad natin sa bilang nasa hanay na rin ng media na nagbibigay ng impormasyon sa mga kababayan natin, sa publiko, pahirapan din talaga ang pagpapadala ng impormasyon, June. O doon sa bandang northern part ng Catanduanes, Alan, kumusta yung mga agrikultura doon? Katulad niyan, hindi naman uubra talaga sa ganyang bagyo yung mga abaka. Alam naman natin, ang Catanduanes, ang number 1 na producer ng abaka diyan sa Bicol region. Alan? June, isa nga ito sa idinulog ng ilang provincial government official dito sa Catanduanes, yung sitwasyon ng mga tinatawag nila dito sa localized term nila na parahagot. Yun kung saan mga abaka farmers ang karamihan doon, June, kung saan ang isa sa mga sinalanta ng Bagyong Pipito ay itong taniman ng abaka na nagpapahirap ngayon sa mga kababayan natin dahil sa kawalan ng hanap buhay dahil sa mga pinsalang naidulot nito. June, aabutin pa ng ilang taon para muli itong makabalik doon sa dati at regular nilang hanap buhay. Kaya ang lapit ngayon ng ilang local government official na mabigyan sila ng alternative na hanap buhay para yung kawalan nila ng pagkakawalan nila ng pagkakakitaan doon sa paghahagpot ay mapalitan ng ibang pagkakakitaan, June.
Isa pang problema dyan, Alan, na kinakaharap din yung mga estudyante. Meron pa ba silang babalikan ng mga silid-aralan? Gaano kadami ang mga nasa lantarin, ang mga na-damage na school buildings dyan sa Catanduanes? Jun, wala pang ibinibigay na eksaktong tala ng pinsala pagdating sa mga school buildings na nasira. Pero napag-usapan din yan kanina sa situationary briefing na ginawa ng Pangulo sa mga opisyal dito sa probinsya. At ang sabi na lang ng Pangulo sa pansamantala ay magpo-provide ng mga temporary learning shelter na gagamitin para yung mga bata hindi maipagpatuloy nila yung mga naudot nilang mga aralin, lalong-lalo na sa sitwasyon nila ngayon na karamihan sa mga eskwelahan dito sa Catanduanes ay nasira. At sinabi rin ng Pangulo na hindi lamang sa Catanduanes, maging sa ibang lugar sa buong Pilipinas na dinaanan itong bagyong Pito ay nagtamo rin ng mga pinsala sa mga school buildings. Kaya lang aminado ang Pangulo na kokonti at kakarampot ang budget pagdating sa ganong ayuda at hindi nila agad-agad maibibigay lahat yon kung lahat ng mga nasiraan ng paaralan ay ipoprovide kaagad at paglalaanan kaagad ng budget. June. At isa rin sa alamin mo bukas, Alan, yung mga bangka na nasira ng mga mangingisda. Maraming salamat, Alan Manansala, nagulat ng live mula sa Virac, Catanduanes. Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Aurora dahil sa tindi ng pinsala ng mga nagdaang bagyo. Puspusan na ngayon ang clearing operations ng Department of Public Works and Highways sa Baler, Kasiguran Road na nasira ng bagyong Pepito mula sa Dipaculao, Aurora. Ito ang balita ni Benedict Samson. Live. Magandang hapon, Benedict. Sa mga oras na ito ay nadadaanan na ba ang mga kalsada papasok ng mga bayan dyan sa Kasiguran? Magandang hapon, June. Simula nga kanina ay patuloy pa yung mga clearing operation dito nga sa Baler, Kasiguran Road, at sa mga oras na ito ay aalamin din natin mula doon sa mga nag-operate doon na kung possible na nga yung daan. Pero marami na nga mga stranded na mga kababayan natin yung nag-iintay na matapos na nga yung clearing operation para makauwi na nga sila sa Kasiguran. Sa tala ng Aurora Provincial Government, umabot na sa mahigit 410 million pesos ang pinsala sa infrastruktura, agrikultura at turismo sa buong lalawigan. Ito ang halagang napinsala ng mga nagdaang bagyong Christine at Opel. Hindi pa kasama rito, June, ang halaga ng pinsala nitong nagdaang bagyong Pepito. Kanina sa isinagawang emergency meeting ng pamahalaang panlalawigan, idineklara na nga ang state of calamity sa probinsya ng Aurora. Natalakay din sa meeting ang recovery and rehabilitation sa lalawigan ng Aurora. Kaugnay nito ay puspusan na nga ang clearing operation na isinasagawa ng Department of Public Works and Highways sa Baler, Kasiguran Road. Sa ngayon kasi ay hindi pa ito madadaanan ng mga papunta sa bayan ng Dinalungan, Kasiguran at Dilasag. Maging ang mga patungo ng Isabela na manggagaling sa Baler ay stranded din sa ngayon. Isa si Nanay Arlene Camacho na papawisa na sa bayan ng Kasiguran, Aurora. Kagabi pa sila umalis mula sa Caloocan City, ngunit hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa sila nakakauwi sa kanilang lugar. Siyempre malungkot kasi may patay kami tapos hindi kami agad-agad nakarating. Ate, pasensya na hindi kami kaagad nakakarating kasi eto nga stranded kami, kagabi pa kami walang kain. Nagaantay na makaalis dito sa puro landslide. Gusto na nga namin bumalik kaya lang sabi nung mga kasama ko, malapit na tayo, 1 hour na lang. June, patungkol naman sa linya ng kuryente at komunikasyon ay hindi pa nga ito naibabalik sa normal sa ngayon. At ayon kay Governor Reynante Tolentino ay baka abutin nga ng 1 linggo bago maibalik yung normal na supply ng kuryente sa buong Aurora. At yan muna ang ating update mula rito sa Dipaculao, Aurora. Balik sa inyo dyan, June. Benedict, ibig sabihin yung mga stranded na sinasabi mo kanina, yung na-interview nyo kanina, nandiyan pa rin ngayon yan sa area na yan. Benedict, paano sila natutulungan naman ng mga authorities dyan, Benedict?
Yes, Jun, yun nga na-interview natin. Kagabi pa sila nandito nung dumating nga sila mula Caloocan City. At yung iba naman ay kanya-kanya na lang din ng diskarte. At nakikibali-balita na lang din sila na kung sakali nang mag-okay na itong Baler Kasiguran Road ay doon lang muli sila babalik doon. Kasi yung iba bumabalik na lamang sa Baler para doon na nga maghanap ng matutulugan. Jun. Right. Maraming salamat. Benedict Samson nag-uulat mula sa Dipaculao, Aurora. Umabot na sa 10 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa magkakasunod na bagyo sa Pilipinas. Kaya ngayon humahanap na ng paraan ng Department of Agriculture kung paano matutugunan ang supply ng agricultural commodities sa bansa. Ito ang balita ni Jed Neresina. So, ang priority is to get the vegetables from other vegetable producing areas and regions if that would be enough to temper the prices. So, hindi na kailangan mag-import. But if there's a necessity to import, we will do that. Tinitingnan na ngayon ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng gulay sa ibang bansa matapos ang magkakasunod na bagyo na tumama sa Pilipinas nitong mga nakaraang linggo. Umabot na sa 10 bilyong piso ang halaga ng pinsalang dulot ng mga bagyo sa sektor ng agrikultura. Kaya ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, pinag-aaralan na ng DA ang mga estratehiya paano makokontrol ang patuloy na pagtaas ng presyo ng gulay sa mga pamilihan. Pinag-utos din ni Secretary sa BPI at High Value na tingnan kasi nga persistent na mataas yung presyo rin ng gulay, both highland and lowland vegetables. So kailangan din pag-aralan kung BPI and High Value were tasked to check on the volume, the supply and the prices and recommend to the Secretary within the week possible strategies. One is to check yung other supplies from other regions, and secondly, possible importation of key agricultural commodities. Dagdag pa niya, mabilis lang sana ang recovery ng supply ng gulay matapos ang isang bagyo. Ngunit ngayon na sunod-sunod ito at pare-parehong lugar ang apektado, ay nahihirapan ng local producers na makabangon sa pinsalang natamo ng kanilang mga pananim. Ang naging problema kasi, just to tell you honestly, mula kay Christine, o before pa kay Christine, na-expect kasi natin after one bagyo, after 2 weeks makaka-recover yan eh. Pag-asa rin na nagsabi, hindi unusual yung bagyo na sunod-sunod. What is unusual is yung sunod-sunod na typhoon, super typhoon, yung mga category na super lakas. Pero kasi may bagyo, tapos susunod low pressure area o depression, yung talagang may time to recover at makapahinga talaga. But this time around, in a matter of weeks, talagang kita mo sa satellite images na may parade ng typhoon and the track is almost similar. Samantala, ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, kailangang mas pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang mga apektadong magsasaka at hindi ang importasyon ng agricultural commodities. Karamihan sa ating mga gulay na pinuproduce ng ating mga farmers, I don't think tatagal sila sa biyahe ng ganung katagal. And then, kung mag-i-import ka and then it will arrive several weeks after, bakit ang hindi unahin ni Asek Arnel ay tulungan yung ating mga farmers na makabawi at makapagtanim ulit, makarecover, para hindi ang mindset natin lagi ay imports. Tulungan natin muna yung mga local producers na makabangon. Mahabang proseso rin aniya ang pagdadaanan ng mga gulay kung manggagaling pa ito sa ibang bansa. Kaya mas maigi na humanap na lang ng supply sa ibang rehiyon sa Pilipinas, gaya sa Visayas o Mindanao upang matulungan din ang mga kababayan natin sa lugar. Kaugnay nito, nananatiling mataas ang presyo ng gulay sa pamilihan dahil sa magkakasunod na bagyong tumama sa bansa. Ang tumaas ngayon todo yung kamatis. Dati lang siyang 180, ngayon, yung presyo ngayon 240 na. Ang laki ng tinaas. Gagalaw talaga yun kasi syempre hirap yung biyahe. Hirap yung biyahe tapos yung ano pa, may nasira yung mga tanim. Kaya normal na siguro na tumaas ng konti.
Dagdag pa ng tenderong si Richard na kontrolado muna ang kanilang pagbili ng stock ng gulay para maiwasang malugi kung sakaling bumaba muli ang presyo nito sa mga susunod na araw. Siniguro naman ng Department of Agriculture na prioridad nila ang pagkuha ng mga gulay sa mga hindi apektadong rehiyon sa Pilipinas bago ang planong importasyon mula sa ibang bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inatasan ng Malacanang ang Senado na madaliin na ang pagsasabatas sa panukalang 2025 national budget. Sa liham na ipinadala ng Malacanang kay Senate President Francis Chis Escudero, certified urgent na ang pagsasabatas ng naturang panukala. Ibig sabihin nito, kapag pumasa na sa second reading, ay maaari na itong agad na ipasa sa third at final reading ng mataas sa kapulungan ng Kongreso. Ngayong araw, inaasahang matatapos na ang budget deliberation ng Senado, habang sa susunod na linggo naman ay nakatakdang isailalim ito sa second reading. Kapag nakapasa na ito sa Senado, agad na ring isasagawa ang Bicameral Conference Committee para sa pag-reconcile ng magkakaibang probisyon ng Senado at Kamara. Target ng Kongreso na maipasa ang budget sa unang bahagi ng Desyembre upang mapirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maging ganap ng batas. Lalo pang paiigtingin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang isinasagawang clearing operations habang papalapit ang holiday season. Kanina, ilang mga illegally parked vehicles ang nahatak ng kanilang mga tow truck dahil sa illegal na pagkakaparada sa kahabaan ng Tandansora Avenue sa Quezon City. Ito ang balita ni JP Nunez. Intensified na po ang clearing operation natin, mas dodoblehin pa po natin ang pagiging intensifications of our clearing operations. Habang papalapit ang holiday season, lalong dumadami ang mga motorista sa Metro Manila. Kaakibat nito, dumadami rin ang mga violators o illegally parked vehicles na nagdudulot ng pagsisikip ng trapiko. Problema ito ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA dahil lalo itong magdudulot ng pagbigat ng daloy ng mga sasakyan. Ayon sa MMDA Special Operations Group, mas paigtingin nila ang ginagawang clearing operations upang mapanatiling maluwag ang mga kalsada. Prioridad ang mga major thoroughfares sa Metro Manila, mga mabuhay lanes at mga kalsada na patungo sa mga mall. Babalik-balikan po natin yan. Kung hindi man po araw-araw, every other day, we will be there to check, to implement, and to apprehend kung meron pa rin pong mga violators. Kanina sa kahabaan ng Tandansora sa Quezon City, nagsagawa ng clearing operation ang MMDA. Ilan sa mga na-issuehan ng violation ticket ang isang e-trike sa kanilang terminal. Ayon sa MMDA, nakaharang na sa pedestrian lane ang e-trike na nagsasakay ng pasahero at maituturing na itong obstruction kaya inisyuhan ng violation ticket na may multang 1,000 piso. Pero giit ng presidente ng TODA, bago lang ang inilagay na pedestrian lane noong inaspalto ang kalsada. Dati na umano silang doon pumipila. Yung pedestrian dati andun po sa kabila, pero hindi po namin alam na, ewan ko kung kailan po ito linagay. Siguro hindi pa alam ng mga driver kasi hindi pa kami nakamiting, kaya hindi pa nila alam. Whether it was recently painted last week or 2 days ago, the fact na meron pong pedestrian lane doon, bawal po yun harangin dahil ito po ay ginagamit para sa safe na pagtawid ng ating mga kababayan. Huli rin ang isang rider na may sakay na bata at nagtangkapang tumakas sa mga enforcer ng MMDA. Pinara ito dahil walang suot na helmet pero imbis na huminto ay humarurot ng takbo. Nabangga pa nito ang service vehicle ng UNTV na nagdulot ng maliit na gasgas sa bumper ng sasakyan. Nasemplang ito matapos harangan ng motorsiklo ng MMDA, kaya sa huli ay nahuli rin ito ng mga otoridad. Walang plaka ang motorsiklo at expired ang driver's license, kaya sa impounding area ng MMDA sa Marikina ang bagsak ng kanyang motorsiklo. Wala po siyang nakakabit na plaka at the time of apprehension. However, may pinakita po siya, which is also a violation, no? Yung hindi pagkabit ng license plate or the plate number. And adding to that, kaya po siya tumakbo, we found out afterwards na expired po ang kanyang lisensya.
Marami ring illegally parked vehicles ang natow ng MMDA sa ginawang clearing operations kanina. Karamihan ay mga private vehicle na walang driver at ipinarada lang sa gilid ng kalsada ang kanilang mga sasakyan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi umano sapat ang pondo para sa legal assistance sa mga pulis na haharap sa mga kasong administratibo at kriminal kaugnay na anti-drug war operations ng nakalipas na administrasyon. Ito ang inihayag ng tagapagsalita ng Philippine National Police o PNP sa isinagawang pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety. Sa naturang investigasyon, tinalakay ang issue sa maraming pulis na nahaharap sa mga kasong may kinalaman sa operasyon kontra illegal na droga ng Duterte administration. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Nung time po na namatay po siya, madaling araw po noon nagpaalam po siya na may drug operation po sila. And nung araw din po na yon, dapat po kasal po namin sa civil. Pero ang paalam po kasi niya sa akin is makakabalik po siya before 8 a.m. And then hindi na po siya nakabalik. Hindi na po siya nakauwi. Pumanaw sa anti-drug operation ng nakalipas na administrasyon ang kabiyak ni Floradel na si Police Officer Juan Joel Lardizabal noong 1 taong gulang pa lang ang kanilang anak. Hindi na sila nakapagpakasal dahil sa mismong araw dapat ng civil wedding napaslang ang pulis. Bagaman nakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan dahil sa pagkasawi ng partner. Subalit ngayon, nahihirapan si Floradel na kunin ang benepisyo para sa kanilang anak dahil hindi nga sila kasal ng kanyang kabiyak. Kabilang si Floradel sa mga target na tulungan ng House Committee on Public Order and Safety kaya inilunsad nito ang investigasyon sa usapin ng mga pulis na nahaharap sa mga kaso bunsod ng anti-drug war ng Duterte administration. Di ba sir, napakasakit naman po. Napakasakit naman po yun na yung asawa ko po kung iisipin ko, isa po siyang hero kung tutuusin, na kaya niya po kaming iwanan para lang po magsabisyo sa bayan. Tapos pagdating po sa benefits, ganun po yung mangyayari. Batay sa ulat ng Philippine National Police, mayroong 312 na mga pulis na nasawi sa anti-drug war ng Duterte administration. 974 naman ang nasugatan. Bukod pa ito sa ilang daang tauhan ng pulisya na nahaharap sa mga kasong administratibo at kriminal, gayon din ang mga dinismiss sa kanilang trabaho. Aminado ang PNP sa dami ng bilang ng mga kinasuhan, hindi sapat ang legal assistance na ipinagkakaloob ng PNP sa kanilang mga kasamahan. Sir, there is a certain amount allocated for the PNP legal assistance, but this is really not enough to cover all the PNP personnel facing service-related cases, sir. Kaya naman naglunsad ng bukod na investigasyon ang House Committee on Public Order and Safety kaugnay ng issue. Layo nitong makapaglaan ng pondo para makapagbigay ng legal assistance sa mga pulis na gumaganap ng kanilang tungkulin, subalit kumakaharap pa sa legal challenges. Lalo na 200 million pesos lamang ang halaga ng Legal Assistance Fund na nakalaan para sa mga uniform personnel sa ilalim ng Department of the Interior and Local Government o DILG. If we are indeed serious in helping the PNP, lakihan natin yung budget ng legal services ng PNP. Para hindi rin po matakot yung ating mga kapulisan o yung kawani ng PNP na lumaban. Kasi alam nyo, yung mga kalaban nila, drug lords yan eh. Ang pangako sa atin ni Speaker that he will be helping yung mga kasong legitimate during operation, and even yung mga na-dismiss will be helping them. But, of course, kailangan legitimate at talagang biktima sila ng war on drugs as well. Si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang nagsabing hindi lamang mga sibilyan ang naapektuhan ng war on drugs noong nakaraang administrasyon, kundi maging ang mga tauhan at opisyal ng PNP na solong hinaharap ang kasong isinampa laban sa kanila. Ayon naman kay dating Pangulong Duterte, wala namang lumalapit sa kanya para humingi ng tulong kaugnay ng issue, subalit handaan niya siyang mag-raise ng pondong 1 milyong piso para rito at tumayong abogado sa korte ng mga apektadong pulis.
Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos ang sunod-sunod na pagtama ng bagyo, inanunsyo na ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang pagpasok ng amihan. Dahil dito, asahan na ang malamig na simoy ng hangin sa mga susunod na araw. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Sa mga susunod na mga araw, magkakaroon tayo ng mga tinatawag na paglamig ng ating temperatura, lalong-lalo na dyan sa may northern and central Luzon na posibleng maapektuhan din, including tong Metro Manila. Ihanda na ang mga makakapal na jacket at hoodie dahil idineklara na ng PAGASA ang pagpasok ng Northeast Monsoon o hanging amihan. Ayon kay PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis, dahil sa amihan mararamdaman na sa mga susunod na araw ang malamig na simoy ng hangin. So, mga around December, January, February, so yan yung kasagsagan ng mas malamig yung temperature natin sa panahon ng amihan. Nagsimula ang pag-iral ng amihan dahil sa mga nakalipas na araw ay lumakas ang high pressure system sa Siberia. Nagdulot ito ng paglakas ng northeasterly winds na nagdadala naman ng malamig na panahon. Inaasahang makakaapekto ang amihan sa northern portion ng Luzon simula ngayong araw at bukas. Sa ganitong panahon, mas mababa ang bilang ng bagyo, ngunit asahan pa rin ang mga pag-ulan. So itong Northeast Monsoon naman itong amihan, aside dun sa pagbibigay ng malamig na temperatura, makakakontribute din ito sa mga pag-uulan or pwede siyang ma-enhance ang ating Northeast Monsoon sa pamamagitan ng sobrang paglamig ng temperatura or maulan dahil sa ibang other weather systems na posibleng makaapekto sa kanya. Sa mga istasyon ng PAGASA, naitala ang 6.3 degrees Celsius sa Baguio City noong January 18, 1961 na siyang pinakamababang temperatura sa kasaysayan. Inaasahan tatagal ang malamig na hangin hanggang sa unang bahagi ng taong 2025. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. May mga isinasagawa ng pag-uusap sa pagitan ng mga pamahalaan ng Pilipinas at Indonesia kaugnay ng kaso ni Mary Jane Veloso. Ayon sa Department of Foreign Affairs, pinag-uusapan na ang paglilipat kay Veloso sa pasilidad ng Pilipinas mula sa piitan ng Indonesia upang magsilbi sa sentensya nito kaugnay ng drug trafficking. Sa pahayag na inilabas ng DFA, sinabi ng kagawaran na nakikiisa ito sa mga Pilipino sa pag-asa at panalangin sa matagumpay na resolusyon sa naturang issue. Magbibigay nila ito ng hustisya kay Veloso at pamilya nito habang pinalalakas ang malalim na pagbubuklod sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. Naaresto si Veloso ng Indonesian authorities sa Yogyakarta noong 2010 matapos makumpiskahan ng mahigit 2 kilong heroin sa kanyang bagahe. Pinatawan ito ng death sentence. Ngunit nabigyan ng temporary reprieve kasunod ng mga apela ng Philippine government dahil biktima lamang umano si Veloso ng human trafficking. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Nerissa Dando mula sa Nagoya, Japan. Kinumpirma ni President-elect Donald Trump ang planong gamitin ng US military sa deportation ng undocumented migrants. Pumili na rin si Trump ng ilang tapat na kaalyado para sa mga nangungunang tungkulin na nangangasiwa sa immigration and deportation policy. Kabilang dito si Kristi Noem na hinirang na pamunuan ang Department of Homeland Security at dating pinuno ng Immigration and Customs Enforcement na si Tom Homan na pinangalanan ni Trump na kanyang border czar. Una na sinabi ni Trump na sisimulan ang deportation sa unang araw ng kanyang panunungkulan sa January 20, 2025. Nagbanta ang Russia ng posibleng humantong sa pagkakaroon ng appropriate and tangible response ang paggamit ng Ukraine ng US long-range missiles.
Nakasaad sa inilabas na pahayag ng Russian Foreign Ministry na ang nasabing pag-atake sa loob ng kanilang teritoryo ay maikukonsiderang direktang paglahok ng Estados Unidos sa giyera. Kahapon, inaprobahan ni US President Joe Biden ang paggamit sa kanilang missiles sa mga target sa Russia. Hindi malinaw kung nakonsulta sa bagay na ito si President-elect Donald Trump. Nagsimula na ang G20 Summit sa Rio de Janeiro, Brazil na dinaluhan ng mga lider mula sa pinakamalalaking ekonomiya. Kasama sa mga dumating si Chinese President Xi Jinping at British Prime Minister Keir Starmer, hindi naman dumating si Russian President Vladimir Putin. Tinalakay sa pulong ang mga isyu tulad ng administrasyon ni President-elect Donald Trump, digmaan sa Gaza at ang digmaan sa Ukraine. Plano ng Japan government na magtatag ng isang nationwide database para sa mga non-profit organization at volunteer groups na sumusuporta sa mga lugar na sinalanta ng sakuna. Layo nitong pabilisin ang mga relief operations sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga lokal na munisipalidad ng pre-registered na impormasyon tungkol sa kanilang mga specialty. Plano rin ng gobyerno na itatag ang sistema kasing aga ng budget para sa 2025 upang makapagsumite na ang mga ito na makapagparehistro ng maaga at magsumite ng panukalang batas upang baguhin ang disaster countermeasure law sa parliament sa susunod na taon. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ako si Nerissa Dando. Magandang gabi. Mahigpit na ipinagbabawal ng PNP Civil Security Group o CSG ang pagsuot ng themed costume ng mga security guards sa mga establisimentong kanilang binabantayan, partikular sa mga mall. Ayon kay PNP CSG Director, Police Major General Leo Francisco, may security risk kung hindi naka-uniforme ang mga security guard habang naka-duty. Ito ang balita ni Lea Ilagan. May prescribed uniform naman tayo para sa lahat ng security guards natin. So, alam nila yan. Kaya pag may deviation sa ating prescribed uniform, kailangan mag-request sila dito for approval. Kanya-kanya ng gimmick sa iba't ibang pasyalan at establishmento tuwing sasapit ang bare months bilang paghahanda sa holiday season. Mayroong mga mall na puno ng mga pailaw at mga palamuti para makainganyo ng mga mamimili. Ang iba naman, pinagsosot pa ng costume na mga Royal Guard at Santa Claus ang kanilang mga security guard. Subalit, ayon kay PNP Civil Security Group Director, Police Major General Leo Francisco, hindi pinapayagan ang pagsusuot ng full costume ng mga security guard. Hindi daw kasi ito ang prescribed uniform base sa implementing rules and regulations ng Republic Act 11917. Bukod pa sa security risk na maaaring mangyari sa pagsusuot ng mga costume ng mga security guard. Posible din aniyang gayahin ng mga kriminal ang pagsusuot ng costume at malaya na silang makagagalaw sa binabantayang establishmento ng mga security guard. So marami tayo kasing mga experiences na ito ay nagagamit ng mga kriminal o masasamang loob. Kaya yun yung mga bagay na iniiwasan natin at iiwasan natin sa pagkakataon. Maghahati din aniya ito ng kalituhan sa mga mamimili kung saan sila dapat lumapit upang magpasaklolo sa panahon ng emergency. Gayunman, sinabi ni Major General Francisco na maaari nilang ikonsidera kung sombrero lamang ang papalitan ng mga ito at hindi isusuot ang buong themed costume. Siguro kung yung minimal naman, kagaya ng sombrero lang ng Santa Claus, siguro pagbibigyan natin yon. Pero pag buong uniform na ang kanilang idadebate, ay bawal yon. Sakaling lumabag ang mga security guards sa pagsusuot ng hindi prescribed uniform o yung pagsusuot ng mga team costume, maaari silang maharap sa grave offense na may bultang 100,000 piso sa first offense, 200,000 piso sa second offense at 300,000 piso sa third offense hanggang sa kanselasyon ng kanilang lisensya.
May mga violation naman at possible sanction na fines na nakalagay naman sa ating rules at sa ating batas. Kaya yan ang ating ipapataw kung sakaling sila ay mag-debate dito sa ating mga rules na to. Matatanda ang 2018 ng pagmultahin ng SOSYA ng 400,000 piso ang isang security agency dahil sa pagsusuot ng teamed costume ng mga security guard nito sa isang mall sa Quezon City. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ni US Defense Secretary Lloyd Austin na saklaw ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas ang armed attack o pag-atake ng alinmang sasakyang pandagat o panghimpapawid ng bansa sa West Philippine Sea. Nasa Pilipinas si Austin upang pagtibayin pa ang alyansa militar ng dalawang bansa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. And let me say again that the Mutual Defense Treaty applies to armed attacks on either of our armed forces, aircraft or public vessels, including our Coast Guards, anywhere in the South China Sea. Naniniwala si United States Defense Secretary Lloyd Austin na saklaw ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos ang mga armed attack sa anumang sasakyang pangdagat, eroplano ng sandataang lakas at ng Philippine Coast Guard saan mang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa kalihim, magpapatuloy ang matibay na alyansa ng Pilipinas at United States kahit pa magbabago na ng administrasyon sa Amerika. Ipinahayag ito ngayong araw ng kalihim sa pagbisita niya sa Western Command sa Palawan kasama si Defense Secretary Gilberto Teodoro. Nagpahayag din ng pagkabahala ang dalawang kalihim ng parehong bansa sa patuloy na ginagawang agresyon ng China sa West Philippine Sea. It's the same story over and over again. They have been more aggressive in denying us access to our exclusive economic zone in the West Philippine Sea. They have really placed a lot of these pseudo-military vessels, disguised as Coast Guard vessels and maritime militia vessels in the areas of the West Philippine Sea. They have been very aggressive in their information operations against the Philippines. We stand with the Philippines. We condemn dangerous actions by the PRC against lawful Philippine operations in the South China Sea. Again, this is concerning behavior, and we've made this point to our Chinese counterparts a number of times. Ayon kay Teodoro, maging ang mga bilateral information agreement sa pagitan lamang ng Pilipinas at US ay may nasasabi ang China. Gaya ng bagong kasunduan na pinirmahan kahapon na General Security of Military Information Agreement o GSOMIA ng dalawang bansa. Even the General Secrecy of Military Information Agreement, they have a comment about. If you were in paranoid, you wouldn't comment about it, so far as I'm concerned, because it is something bilateral to the United States and the Philippines. So all of these actions, to me, prove the existence of some motive which is brought about by a closed political system. Ayon kay Austin, magpapatuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa mga kaalyadong bansa upang mapanatili ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi flood control projects ang dapat unahin ng gobyerno ayon sa pamahalaang panlalawigan ng Camarines Norte. Ayon kay Governor Dong Padilla, mas kailangan ng mga dagdag evacuation sites na matatakbuhan ng mga residente sa oras ng sakuna. Ito ang balita ni Brian Baldaraje.
Kasi nakita ko maraming flood controls na ginawa na hindi talaga kailangan. At hindi tapos, kaya nangyayari, hindi naman talaga, it doesn't serve the purpose. Kaya sabi ko, kaysa itapon natin yung daan-daang milyon na yan, bakit hindi natin ilagay sa maayos na evacuation centers? Dapat unahin ng pamahalaan ang pagpapatayo ng maayos at malalaking evacuation center kaysa sa mga flood control project. Ayon kay Camarines Norte Governor Dong Padilla, mas maigi rin pagtuunan muna ng pansin ng pamahalaan ang pagbibigay ng resettlement area sa mga pamilyang nasa lugar na mataas ang panganib. Napatunayan na anya sa mga nagdaang bagyo na mas kinailangan ng mga tao ang masisilungan sa oras ng kalamidad. Hindi na tayo nahihirapan silang hilahin sa evacuation because nakikita nila maayos yung kanilang pupuntahan. Pero kung paulit-ulit lang tayo na kung merong kalamidad, dadalhin natin sila sa school. But sad to say, schools are not designed for evacuation. Kaugnay nito, nakapagtala ng isang casualty at 14 na sugatan sa probinsya ng Camarines Norte dahil sa pananalasa ng bagyong Pepito. Ang naitalang namatay ay isang 79 anyos na lalaki mula sa bayan ng Daet. Namatay ito matapos sumabit ang leeg nito sa nakalaylay na kable ng kuryente dahilan para sumemplang ang sinasakyan nitong motor. Samantala, nag-umpisa ng magsagawa ng relief operation ng provincial government ng Cam Norte sa mga coastal at island barangay sa probinsya. Kaninang umaga, gamit ang 2 chopper mula sa Office of Civil Defense 5, inumpisahan ang pagpapadala ng mga family food packs sa 3 barangay sa Calaguas Island na pinakatinamaan ng bagyong Pepito sa lalawigan. Magkakatuwang ang mga kawani ng PNP, Philippine Air Force at Armed Forces of the Philippines kasama ang mga opisyal ng lalawigan sa pamamahagi ng tulong sa mga apektadong pamilya sa Calaguas Island. Mayroon pong mga ilang barangays na humingi po sa atin ng mga hygiene kits, ng mga jerry cans. Kapag naman po ito ay may mga request o kaya may nakita kami doon sa ating RD na nangangailangan, agad naman po itong pinadadalhan ni GOV. Meron pa naman tayong stocks po nasa inventory at kapag available, agad naman po natin pinadadalhan ang ating mga kababayan, especially po dun sa mga barangays na may mga nalubog pa rin. Bukas nakatakdang magpatuloy ang isinasagawang relief operation ng provincial government ng Camarines Norte sa iba pang mga island barangay sa mga bayan ng Paracale at Mercedes. Inaasahang nasa 2,000 family food packs ang ipagkakaloob sa mga apektadong pamilya ng bagyong Pepito. Brian Baldarahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatiling baha ang nasa 31 barangay sa Tuguegarao City dahil sa pag-apaw ng Cagayan River. Patuloy naman ang pag-monitor ng mga otoridad sa level ng tubig sa ilog. Ito ang balita ni Grace Dr. Lero. 11.6 ang inabot niya. And now receding na siya. Nagsasubside na siya. Latest is 2 o'clock. Nasa 11.4. So, patuloy na itong bababa ngayon. Hopefully, mabilis lang dahil low tide naman. Mataas pa rin ang tubig sa malansangan sa Tuguegarao City dahil sa pag-apaw ng tubig sa Cagayan River. Sa Magat Dam mula sa 6 na gates ay 2 gate na lamang ang nakabukas. Ganun pa man ay nananatiling mataas ang tubig sa Bonton Bridge kaya isa ito sa binabantayan ng mga otoridad upang maiwasan ang malawakang pagbaha sa lungsod. Ayon sa National Irrigation Administration Maris Dam Reservoir Division, aabutin ng 17 hanggang 21 oras bago dumating ng Bonton Bridge ang tubig na manggagaling sa dam. As of 2 p.m. ngayong araw, nasa critical level na ng 11.5 metro ang level ng tubig sa Bonton Bridge. Tuguegarao, Enriles, Sulana, Amulong, and then Alcala. Sa ganyang reach ng sa ganyang level na 11.6, yan na yung mga affected. Kaugnay nito, mahigpit na pinaalalahanan ang mga residente na iwasan ang pagtawid at pananatili sa paligid ng Cagayan River at kung kinakailangan ay lumikas na habang maaga pa upang maiwasan ang panganib dulot ng posibleng pagbaha. Sa ngayon, maraming pangunahing tulay at kalsada sa lungsod ang hindi na madaanan. Samantala, 49 na barangay sa Tuguegarao City ay 31 na ang lubhang apektado sa pagbaha. Yung mga kababayan natin sa evacuation so far affected ng flood,
pagbaba ng 6 meters, pwede na kayong umuwi. Yung mga nananatili sa evacuation centers natin na affected ng mga previous hydromet events na nasira yung kanilang mga tahanan, we will make sure na matutulungan po kayo at maayos natin yung mga tahanan po ninyo. Samantala, natagpuan ang isang bangkay ng lalaki sa Ilog, Cagayan sa bahagi ng bayan ng Camalaniugan, Cagayan ngayong Martes, Nobyembre 19, 2024. Ayon kay Cagayan PD RRMO Head Rueli Rapsing, nakita ang malabi sa bahagi ng Barangay General Batalya. That was the one naging missing nung time ni Nika na tumaas yung Cagayan River natin because of Nika, and then nung makalabas na si Nika, nung nangyari yung naanod sila dahil nangunguha sila ng firewood sa Cagayan River. Sa ngayon ay inaalam pa ang pagkakakilanlan ng lalaki. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsasagawa na ang Department of Social Welfare and Development ng recovery assessment para alamin ang tulong na kailangang maibigay upang makabangon ang mga komunidad na sinalanta ng mga kalamidad. Samantala, tiniyak naman ng Department of Information and Communications Technology na nakaposisyon na ang kanilang emergency communications equipment sa mga lugar na bagsak ang linya ng komunikasyon matapos tamaan ng mga bagyo. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Ngayon po, dahil nasa response phase tayo, ang una talaga natin inapapasok na tulong ay yung pong pagkain. Kaya tayo nag-distribute ng mga family food packs. But as we enter our early recovery phase, other interventions may already be introduced. Pinaplano na ng Department of Social Welfare and Development ang early recovery interventions na ipatutupad para makabangon ang ating mga kababayan mula sa mga nagdaang kalamidad. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, mula sa response phase sa kasagsagan ng mga bagyo ay papasok na sila sa susunod na hakbang ng pagbibigay ng ayuda. Kasama sa hakbang na ito ang Emergency Cash Transfer Program at iba pang assistance packages na kailangan ng isang komunidad, depende sa resulta ng isinasagawa nilang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis. With funds available, pwede na po tayo mag-implement yan. Ang mahalaga po dito, masuportahan natin o we are able to contribute to the early recovery ng mga naapektuhan natin mga kababayan and support the restoration of their normal psychosocial functioning. Sa monitoring ng DSWD, nasa evacuation centers pa ang karamihan sa mga lumikas na residente sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Cordillera Administrative Region at Eastern Visayas dahil sa mga bagyo. Patuloy pa rin ang distribusyon ng family food packs sa mga ito. As of November 19, aabot na sa mahigit 400,000 family food packs ang naipamamahagi sa mga apektado ng bagyo, nakatumbas ng higit 125 million pesos na halaga ng humanitarian assistance. Patuloy din ang kanilang pakikipagtulungan sa Office of Civil Defense o OCD upang maabot ang mga lugar sa Catanduanes at iba pang coastal areas na maaari lamang puntahan sa pamamagitan ng air assets. May mga lugar din na bagsak pa rin ang linya ng kuryente at komunikasyon hanggang ngayon. Kaya ayon sa Department of Information and Communications Technology, nag-deploy na sila ng Mobile Operations Vehicle for Emergency o MOVESETs at Very Small Aperture Terminal o VSATs. Ito ang mga makabagong teknolohiya na nakalagay sa mga truck at pickups upang makapagbigay ng signal at magkaroon ng communication system sa isang lugar. Para ho sa mga emergency responders ho natin, tuloy-tuloy yung komunikasyon. Para ho sa mga local government units natin, tuloy-tuloy ho yung pagbibigay ho ng mga frontline services of government, especially during disasters. So, at para naman ho sa mga ordinaryong kababayan natin, ma-assure nila yung mga kamahal nila sa buhay na ligtas sila, or kung halimbawa naman po ay may mga pangangailangan sila, tuloy-tuloy ho ang pakikipag-communicate nila doon sa mga, either sa ating pamahalaan o doon sa mga mahal nila sa buhay.
Ayon sa DICT, maaaring magamit ang devices na ito ng mga responders upang magkaroon ng ugnayan sa local government units habang hindi pa naibabalik ang kuryente sa malaking parte ng mga apektadong lugar. Malaking bahagi ho dito or malaking factor ho dito ang pagre-restore muna ng power, because without the power, hindi ho rin talaga makapag-restore ng signal ho nila yung mga mobile network operators natin. Pero asahan nyo habang wala pa ho hindi pa fully restored ang communications, hindi ho tatanggalin ng DICT ang kanilang mga equipment para makapaghatid ng mga serbisyo natin at hindi maputol ang serbisyo ng ating pamahalaan sa mga lugar na apektado ng bagyo. Pagtitiyak ng mga otoridad, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang mga hakbang upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente at matulungan silang makabalik sa normal na pamumuhay. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Makikipag-ugnayan na rin ang House Committee on Good Government and Public Accountability sa Philippine Statistics Authority o PSA at iba pang eksperto para mahanap si Mary Grace Piatos. Naging kontrobersyal ang pangalang ito matapos isasain ng mga mambabatas ang isa sa mga signatory sa isinumiteng resibo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa Commission on Audit bilang liquidation sa paggastos ng 2022 confidential funds nito. Gayunman, hindi dumadalo sa pagdinig ng House panel si VP Duterte upang sagutin at ipaliwanag ang issue. Gayon din ang mga pangunahing opisyal ng kanyang tanggapan na sangkot sa disbursement at liquidation ng kontrobersyal na pondo. Una nang sinabi ni VP Sara na pamumulitika laban sa kanya ang dahilan ng pagdinig at naipaliwanag na nila sa Commission on Audit ang ginawang paggastos sa pondo. Bukas, November 20, nakatakdang ipagpatuloy ang pagdinig ng komite sa paggastos ng confidential funds ng OVP at ng Department of Education sa ilalim ng termino ni VP Duterte. Tinitingnan pa namin yung ibang mga pangalan. Baka mamaya meron pang mga binabanggit ninyo. So at least isang pasadahan na lang. On top of that, kinukonsider na rin po namin yung mga penmanship para ma-submit sa mga expert. If she was able to come here last week, she should be able to go here tomorrow. Even though she said na hindi siya darating, we hope she'll arrive tomorrow. And so that she can answer the very pertinent questions. Pasok ang isla ng Palawan sa listahan ng World's Most Desirable Islands ng You Can Base Wanderlust Travel Magazine ngayong 2024. Base sa 23rd Annual Wanderlust Reader Travel Awards, nasa 10th place ang Palawan sa listahan habang nasa top 3 ang Sri Lanka, Taiwan at Puerto Rico. Hindi ito ang unang pagkakataon na mapasama ang Palawan sa listahan ng World's Most Desirable Islands dahil noong 2020 ay nanguna ito sa nasabing kategorya at inilarawan pa nga bilang heaven on earth dahil sa white sand beaches at malinaw na tubig dito. Malaking ambag ang responsable at sustainable tourism practices ng probinsya para mapanatili ang ganda ng isla. Labindalawang koponan ang inaasahang magtutuos sa susunod na edisyon ng UNTV Cup Executive Face-Off sa 2025. Kahapon, pinulong na ang mga kinatawan ng mga sasaling koponan. Magpapatuloy naman ang regular season games ng UNTV Cup ngayong darating na Miyerkules. Ito ang balita ni Rina Villamor Camara. Isang maagang paghahanda ang isinagawa ng UNTV Cup Executives Face-Off dito sa Quezon City.
Pinangunahan ni Commissioner Atoy Co at Deputy Commissioner Ed Cordero ang preparasyon para sa EFO sa susunod na taon. Dito naimbitahan ang 12 na kuponan na sumali na sa liga noong mga nakaraang season. Kasama na dito ang AFP, COMELEC, DOJ, DFA, Ombudsman, Judiciary, SSS, GSIS, NHA, PNP at ang back-to-back champions na Senate Sentinels. Ang BJMP at defending champions ng regular season na DA, ang dalawa sa mga bagong kuponan na naghahangad na makiisa sa public service advocacy na ito ni Kuya Daniel Razon. Tinalakay sa pagpupulong ang mga qualifications at assessment sa mga mapipiling manlalaro ng bawat kuponan at pagkakaroon ng sariling identity ng torneo o pagpapanatili ng kanyang pagiging natatangi. Ang liga na walang binabayaran, mapa-entrance fee man o uniform. We're trying to expand the executive games. Hindi na tulad dati na short lang, but this time we will expand it. Kaya gusto naman natin sa UNTV magkaroon tayo ng sariling identity. Nagkaroon din ng open forum para sa mga concerns ng bawat kuponan. Aso ang sa amin, meron mga nakapaglaro ng regular season na naging official na ngayon. Kagaya nila Christie, saka Escalona, pero sa age category, pasok sila. Doon lang tayo sa salary grade ang may problema sa amin. Pag-uusapan din namin yun. Pag-uusapan natin yun. Maganda yun, maganda yun. Target na mabuksan ang ika-4 na yugto ng EFO Games sa June 2025. Ang UNTV Cup Executives Face-Off, ang isa sa mga proyekto ng UNTV Sports and Charity bukod pa sa regular season nito at UNTV Volleyball League. Ito lang ang natatanging liga sa Pilipinas kung saan lahat ng ahensya ay mabibigyan ng pagkakataon na makapag-donate sa kanilang napiling benepisyaryo. Sa ngayon, umaarangkada pa rin ang regular season ng UNTV Cup Games kung saan sa darating na Miyerkules, magkakaroon ng laban ang mga sumusunod na kuponan. COMELEC kontra DOJ, Agriculture kontra Ombudsman, at AFP kontra NHA, nagaganapin sa Novadesi Convention Center alas 2 ng hapon. Nasa itaas pa rin ang team standing sa Group A ang DA, Ombudsman at PhilHealth. Samantalang wala pa rin talo sa Group B ang mga kuponan ng AFP, COMELEC at SSS. Maaari ding tumutok sa official Facebook page ng UNTV Sports para sa mga karagdagang detalye, mga game schedules at mga playback na mga laro. Rina Villamor Camera, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mga kausi dyan sa Catanduanes, kumusta po kayo dyan? Alam natin, walang supply ng kuryente, talagang buong isla ng Catanduanes. Mahirap yung kalagayan nila ngayon doon, Monica. Oo, at saka kasi alam mo, June, ang hirap nitong mga nakaraang buwan, actually 2 months lang ba yung sunod-sunod na bagyo? Hindi. Parang siya, crossover ng October, November yun, pero 6 yun, sunod-sunod. Yun nga, parang kung please correct me, I'm wrong, but I don't remember na in the recent years nagkaroon tayo ng ganun. So medyo unprecedented siya. So nakakapanibago na nakaranas tayo ng ganito, and sana napaghandaan ng husto ng mga LGU yung mga nangyari. Sa LGU naman makikita naman natin yung kanilang effort, maayos kasi lagi naman ganun, pinaghahandaan nila. Kaya talaga may mga mahirap talagang mapigilan kasi nga nature yan . Oo, at saka yun nga, dahil sunod-sunod siya, ayan, nakita natin sa yan mismo naglandfall, yung bayan ng Panganiban. Kasi yung bagyong Rolly, yung Super Typhoon Rolly noong 2020, nandoon kami noon hindi ganun yung track niya nag-iba siya nag-north siya, umakyat, kaya yan ang tinamaan. Yung mga dating hindi naman grabe, yun ang mga tinamaan ngayon. Yung Panganiban, Viga, ang Bagamanok, pati yung Pandan, yung pinaka-northern portion ng Catanduanes. So talagang, kumbaga yung mga baka ang mahirap doon. Tsaka yung ibang mga produkto nila doon. Oo. So,
sana madali at mabilis makarecover yung ating mga kababayan dyan. Kahit siguro hindi local government, June, sana yung mga private individuals, kasi marami akong nakikita online na gumagawa sila ng parang sariling effort nila, mga private individuals ito, to send help doon sa mga tinamaan nitong huling bagyong Pepito dahil naging super typhoon nga. So kung meron tayong maliit na paraan para makatulong sa ating mga kababayan, sana magawa natin. Kasi alam din naman natin na hindi kaya lahat ibigay ng LGU, bagamat ginagawa naman nila yung kaya. Ang nakakatawa rin yung, Monica, nag-a-adapt din sa technology yung mga ibang LGU sa Catanduanes. Kasi nandiyan kami noong 2020, wala pa silang mga drones sa bibigay nila na impormasyon sa kanilang mga constituents. Para makita yung damage. Ngayon, yung Baras, yung Viga, at saka yan, yung Panganiban na yan, may mga drone na silang ginagamit. Kaya nga, katulad yan, nagagamit natin yung kanilang mga... ito bang footage ito ay from galing the LGU? Galing kay Mayor Cesar Robles. Ayun, sa pagkatila ng ulan, nagpalipad gaga sila ng drone doon para makita yung pinsala. Ayan. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, yung mga Municipal Disaster Risk Reduction Offices nila, nag-a-adapt talaga. Kaya lang may mga talagang iba dyan, yung mga office nila, nasalanta rin sila talaga. Yun ang mahirap no? Kaya sinasabi nila, dapat yung architectural design, mabago rin sana para yung kayang makatagal sa 300 kilometers per hour na lakas ng bagyo. Yan ang gusto nila mangyari sana. Kasi although bihira kasi yung ganun yung mga talaga super typhoon. Na. Si Yolanda ba umabot na 300? Parang hindi Hindi, pero category 5 yun. Category 5 parang siya. Itong si Pepito, katulad ni Rolly, ganyan. Pare-pareho sila. Ayan. Yan, mahirap yan. Maganda rin yung sinasabi ni Governor Padilla ng Camarines Norte na unahin, hindi naman sinasabi niya wag gumawa ng mga flood control projects. Pakiuna yung mas magandang evacuation sites para sa mga residente kasi taon-taon naman talagang bumabagyo. Kung may mapupuntahan namang maayos, hindi mahirap papuntahin doon yung mga residente, mag-evacuate. Siguro ang sinasabi na ni Governor Padilla. Si Governor Padilla, siguro sinasabi niya na hindi natin talaga maiiwasan ang kunang ganyan, yung natural disasters such as this. So what we can do is, yun nga, you can't prevent it. So at least do something para maibsan yung hirap ng mga tatama. Kasi nga naman, na-focus yata sa flood control, pero hindi naman natapos, hindi rin magagamit. Dahil hindi natapos, masisira pa dahil nga malakas. Maganda rin naman yun. Pag-isipan din sana. Bueno, dito po ang ating mga kausi. Yung araw po ng Martes. Salamat po at shout out kina Eliza Fiona Reyes, gayon din po kay Richard Solanya at Francia Pasobilio. Maraming salamat din kina Susana De La Cruz, Teofilo Lauyongko, tama ba pagkakasabi ko niyan? Maraming salamat, at Lito Ginko. At sa ating po mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede nyo po ito muli mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Efeso 6:1-7 na nagsasabi, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.